Ito nga pala ang ating menu for today. Nagluto ako ng escabeche. So, ito yung finished product ko ng escabeche. So, hindi ko lang familiar isda pero galing siya ng uwi nila ating sa Laguna. Ayan, kung alam niyo naman po kung ano yung isda na to, papa-comment naman po ako below. Ayan yung isda na yan. Ang laki niya. Siguro itong isa kumikilo siya ng 3 kilos at saka yung isa more than 2 kilos. So, ayan, hinilinis ko siya, then ipa-fried ko para iluluto natin escabeche. So, na-fried ko na siya. Then, eto na, lalaunahin ko na ilagay yung ating garlic. Yan. Medyo papanatin lang natin yan. Then, isusunod ko na din yung luya. Yan. Sunod ko na din yung luya. Yan. Then, pag nasunod na natin yung luya, medyo napanat, lalagyan na rin natin yung onion. Ano naman to basta nalanta, lasa lang na may kukunin natin sa mga to. So, ayan, hintayin lang natin na medyo malanta-lanta. Ito nga pala yung pinirito kong isda. Ayan. Sarap nung isda. Ang sarap din itong inihaw. Parang malabo-labo yung laman. Para siyang mas masarap siya sa pompano. Yan, nilagay ko na rin yung sibuyas or onion. Yan. Nagsama-samahan na natin silang igisa. Hindi ko na ito lalagyan ng patis kasi baka umalat ba. Yan, gumawa na rin ako ng mixture na ilalagay dyan. So, hintayin ko lang tong malanta. Paglanta na siya, ilalagay naman natin ang ating piniritong isda. So, ayan. Wait lang ng konti na malanta. Ayan, tsaga-tsaga lang ng panood. Ayan. Nga po pala, kumusta naman yung mga natin yung ulam ngayong holiday season? Ayan, na ano na ba na i-convert sa ibang kinds ng ulam or init na lang din ng init. So, ito yung isda na natira sa ref. Meron pa doon, pusit na malalaki. Tapos may isa pang piraso nito, nilagay ko na lang muna sa freezer. Ang bala ko doon isigang. So, ayan, medyo panat na at okay na yung ating binablanch na bawang, sibuyas at saka luya. Yan, lalagay ko na yung ipinirito ko nga palang isda. Hindi ko na pinapakita sa inyo. So, ayan siya. Isang malaki yan. Yan. Laki yung isda. Tapos, inulam ni mama. Sarap daw. Kaya mahal yung isda na to Ayan. Ayan na siya. Tapos, gumawa na ako ng ilalagay nating syrup, konting sugar, konting toyo, suka, tapos tubig, then dinikdik na paminta. Nilagyan ko nga din pala ito ng laurel. Ayan, hintayin nating medyo kumapit pa yung lasa ng luya. Kasi depende din kasi sa pagluluto natin ng malalansa, dapat dinadamihan natin yung luya. Parang walang langsang na aftertaste. Kasi minsan ganun pag hindi masyadong matapang yung luya, yung aftertaste nung malansa. Yan, tayin-tayin lang natin. Tapos gumagawa ako nung ilalagay nating. Ayan, nilagay na natin yung laurel. Dalawa yung ilalagay ko, ayan. Nagdadagdag pa rin kasi yan ang lasa at pampaalis pa din ng amoy nung isda. So, ayan. Tayin-tayin pa natin. Habang gumagawa ako ng syrup niya na hindi ko naman na napapakita sa inyo, gaya ng sabi ko sa inyo, asukal na medyo wash, tapos suka tsaka nilagyan ko ng konting medyo para maging brown. Ayan, nilagyan ko ng dinikdik na paminta. Hindi nga pala dikdik na yung paminta namin, dinidikdik pa lang para mas malasa. Ito na po yung pinagsama-sama kong pinaka-syrup niya. Para maging escabeche, ibuhos na po natin. Ayan, Kasi kaya ako dinamihan ng konti yung sabaw. Ilalagay kasi ito sa food keeper. Kaiinit niya kasi. Mauubos yung sabaw. Katulad nung nangyari dun sa sa sweet and sour. Escabeche, sweet and sour. Pareho lang po yun sa wala lang siyang kulay red. Na lapo-lapo. Naubos yung sabaw. So, nangari lang. So, isinama ko pa nga pala dito yung isang pirasong, di naman mga more than half kilo na lapo-lapo. Kasi nangari lang na dun sa rep, ibig sabihin na dry na siya, wala siya kasing sabaw. Sinama ko na siya dito. So, hintayin na lang natin itong mag-boil. Pag nakapag-boil siya, yun, dire-diretso na. So, ayan, nakikita na natin na kumukulo na siya. Ayan lang po natin kumulo para yung pinakalasa ng pinakasabaw na ginawa ko or yung pinakasirup ay pumasok sa loob ng isda. Ayan. Kakapapakulo niyan, makita mo, kukulangin pa yung sabaw.
Kasi si mama usually ang kakain nito kasi hindi siya kumakain masyado ng karne. Wala naman yung gulay namin doon, yung sipo egg pa. Baka sinasawaan kaya pinaluto sa akin tong isda. Tapos may paksiw pa ako doon. Ayan. Sana naman po nagustuhan niyo yung aking video. Ayan. Kung nagustuhan naman po nyo, palambing naman po akong like, comment, and share. Ayan. Para naman po sa next pagluluto ko, okay, magkasama-sama pa rin po tayo. Ayan. Ito po yung natira nating mga fish sa rep. So, inalis ko na nga pala ibang mga isda dun sa rep. Tinagsama-sama ko na dito sa rep sa taas. Kasi, ang lakas ng kuryente. Ayan po. Ito na po pala ang ating finished product.